Mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Tinitignan na naman ni Don Gregorio ang mga litrato ng kaniyang pamilya na masinsing nakasalansan sa mga photo album sa loob ng silid-aklatan sa kaniyang mansyon. Miss na niya ang kanyang asawa at anak. Maaga siyang iniwan ng mga ito sa mundong ibabaw. Ang asawa niya ay matagal nang kasama ng Panginoon habang hindi pa rin natatagpuan ang katawan ng kanyang anak. Ang paniniwala ng karamihan ay sumakabilang buhay na rin ito, pero lagi niyang dasal na sana ay buhay pa ito. Ngayon ay mag-isa na lamang siya sa buhay kasama ang ilang kasambahay at mga trabante sa malawak na lupain ng kanyang asyenda. Kailan niyo ba ako susunduin? Gusto ko na kayong makasama. Malungkot ang mamuhay na mag-isa. Sunod-sunod ang pagpatak ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Don Gregorio, pwede po ba akong umuwi sa probinsya namin? Mga 2 linggo po sana kung inyong mamarapatin. Nais ko po sana makapiling ang aking pamilya ngayong Pasko. Pagpapaalam ni Godofredo, ang driver ni Don Gregorio. Dahil kay Godofredo, ay medyo nabawasan ang pangulila ni Don Gregorio sa kanyang pamilya, lalong-lalo na kay Alfredo, ang nag-iisa niyang anak. Nung unang beses niya itong nakita ay niyakap niya ito agad na maigpit sa pag-aakalang nagbalik na ang kanyang anak, ngunit nagkamali pala siya. Bagamat parang pinagbiyak na bunga ang dalawa, ay imposibleng anak niya ito. Masyado itong bata para maging anak niya. Matagal-tagal na rin pala nung huli kang umuwi sa inyong probinsya. Walang problema, basta't babalik ka ha. Pagpayag ni Don Gregorio sa kanyang driver. 5 taon nang namamasukan si Godofredo bilang driver ni Don Gregorio. At dahil kamukha nito ang kanyang anak, ay madaling napalapit ang loob niya dito. Dagdag pa na pareho sila ng pag-uugali ng kanyang anak. Mabait, matulungin, malalahanin at magalang. Madali nga lang mag-init ang ulo nito at medyo pikon, kaya hilig na hilig niyang asarin ito. Sa pagbabalik mo, dapat may asawa ka ng dala ha. Mas maigi kung may laman na agad. Pagbibiro pa ng matanda. Sa lahat ng mga empleyado niya, ay kay Godofredo siya naging mapagbigay. Tuwing nangangailangan nito ng tulong ay nakaagapay siya agad dito. Madalas din niya itong bigyan ng mga bagong kagamitan. Taon-taon din siyang nagpapadala ng kaungkang grocery sa mga magulang nito. Nagbago ang isip ni Don Gregorio nang maalala niya muli ang kanyang anak. Sasama ako sa iyo sa pag-uwi mo sa probinsya. Gusto kong makita ang lugar kung saan ka lumaki. Magandang pagkakataon na rin iyon para makilala ko ng iyong pamilya. Wika ng Don. Ang katotohanan ay ayaw lang ni Don Gregorio na mag-isang magdiwang ng Pasko. Idadaan na naman niya sa paglalasing ang lahat. Maibsan lang ang labis niyang kalungkutan at pangungulila sa kanyang asawa't anak. Sa pagkakataong ito, ay nais naman niyang maging masaya, malayo sa 4 na sulok ng kanyang bahay na punong-puno ng alaala ng kanyang pamilya. Sigurado po ba kayo, Don Gregorio? Kung gayon na ihahanap ko kayo ng hotel na matutuluyan. Maliit lang po ang aming bahay at nagsisiksikan kaming matulog sa isang kwarto. Hindi kayo magiging komportable kung sa bahay namin kayo tutuloy. Wika naman ni Godofredo. Tinanggihan ni Don Gregorio ang suwestyon ni Godofredo. Walang kaso sa akin iyon. Gusto kong lubos na makilala ang pamilya mo, lalo ng mga magulang mo. Hindi naman kayo mahihirapan sa akin dahil hindi ako mareklamo at hindi rin ako mapili sa pagkain. Kahit araw-araw mo akong pakainin ng tuyo at pinakulong gulay 3 beses sa isang araw, ay ayos lang lahat sa akin. Wika naman ni Don Gregorio. 25 taon na ang nakakaraan at magpapasko din noon nung lumubog ang barkong sinasakyan ni Alfredo. Nung gabing iyon, ay may mga masasamang loob ang nagpasabog sa ilalim na bahagi ng barko. Nagresulta ito ng malaking butas at mabilis na lumubog.
ang barko. Maraming namatay nung araw na iyon. Ang iba ay tinangay ng alon sa malalapit na probinsya. Hindi kabilang si Alfredo sa mga naribuker na bangkay, kaya't iniisa-isa ni Don Gregorio ang bawat barangay at probinsyang nakapalibot kung saan lumubog ang barko sa pag-asang baka doon niya matagpuan ang kanyang anak. Pero naglaho na lamang na parang bula ang katawan nito at suspetsa ng karamihan ay kinain na ito ng mga pating. Isang libing ang ginanap para kay Alfredo kahit walang lamang bangkay ang ataol. Idinaos ito ni Don Gregorio kahit malakas ang paniniwala niyang buhay pa ang kanyang anak. Dahil hiniling ito ng mga kamag-anak, malalapit na kaibigan at kakilala ng anak. Naniniwala ang mga ito na hindi nakaligtas ang kanyang anak sa napakalaking trahedya. Dumating ang araw ng pag-uwi ni Godofredo sa kanilang probinsya. Tulad ng napag-usapan ay sumama sa kanya si Don Gregorio at ang malaking sasakyan niya ang ginamit nila para magkasya ang kaungkang grocery na binili niya para sa pamilya nito. Bumili din siya ng mga regalo para sa kanila. Habang papalapit sila sa probinsya ni Godofredo ay pabilis ang tibok ng puso ni Don Gregorio. Binalot ng matinding kaba ang buong katawan niya. Tila ba isang paiwatig na may malaking kaganapan ang magaganap sa kanilang pupuntahan. Nandito na po tayo, Don Gregorio. Pagpasensya niyo na po ang maliit naming tirahan. Sambit ni Godofredo matapos niyang i-park ang sasakyan. Hindi muna bumaba ng sasakyan si Don Gregorio. Pinagmasdan muna niya ang kapaligiran habang ang driver niya ay inisa-isa ng bitbitin ang kanilang mga dala sa loob ng kanilang bahay. Malapit sa dagat ang bahay ni Godofredo. Malamig ang simoy ng hangin. Nang inikot ni Don Gregorio ang kanyang mata sa kapaligiran, ay napagtanto niyang pamilyar sa kanya ang lugar. Isa ito sa mga pinuntahan niya para hanapin ang kanyang anak. Ngayon ay hindi na siya sigurado kung tama ba ang kanyang desisyon na sumama sa kanyang driver. Natuod si Don Gregorio sa kanyang kinatatayuan nang isa-isa nang ipinakilala ni Godofredo ang miyembro ng kanyang pamilya. Ito nga po pala mga kapatid kong sina Gorio at Gracia, ang aking ina na si Arcelia at ang pinakamabait na tatay sa buong mundo, ang tatay ko pong si Guido. Pagpapakilala ni Godofredo, hindi maalis ang mata ni Don Gregorio sa isang tao sa kanyang harapan. Bagamat malaki ang pinangayayat nito at nangitim ang kulay ng kutis nito, ay sigurado siyang kilalang kilala niya ito. Ayos lang po ba kayo, Don Gregorio? Nagtuloy-tuloy na ang pagpatak ng kanyang mga luha nang marinig niya ang tinig nito. Hindi na niya napigilan ang bugso ng kanyang damdamin, kaya't mahigpit niya itong niyakap. Alfredo, anak ko, sa wakas ay nahanap na kita. Buhay ang anak ko. Ang tagal na kitang hinahanap. Dito lang pala kita matatagpuan. Umiiyak na sabi ng matanda. Bagamat naguguluhan si Guido sa inasal ng amo ng kanyang anak, ay niyakap na lang niya ito habang hinahagod ang likod nito. Nang may masmasan na si Don Gregorio, ay kinuwento niya ang nangyari sa anak niya. Bilang patunay na si Guido ang nawawalang anak niya na nagngangalang Alfredo sa tunay na buhay, ay nilabas niya ang litrato nito na nakalagay sa kanyang pitaka. Napag-alaman din niya ang sinapit ng anak matapos ang trahedya. Kaya pala ito hindi nakauwi sa kanya. Kaya pala siya nahirapang hanapin ito at kaya pala siya nito hindi nakilala kanina ay dahil nagka-amnesia ito. Natagpuan po siya ng tatay kong mangingisda sa dalampasigan. Dugan po ang ulo niya. Dahil wala naman po kaming pera para ipa-hospital siya, ay inuwi na lang siya ng tatay ko sa bahay para doon na lamang po gamutin. Ilang araw po siyang walang malay at tinapoy ng lagnat. Nung nagising na siya, ay wala siyang matandaan tungkol sa kanyang pagkatao. Ipinalam po namin ang tungkol sa kanya sa aming barangay. Hindi ko lang alam kung bakit hindi nila binanggit sa inyo ang tungkol sa kanya nung hinarap niyo ang anak ninyo dito sa lugar namin. Dahil hindi namin alam kung kaninong pamilya namin siya dadalhin, ay kinupkup na lang siya ng mga magulang ko hanggang sa nagkaibigan kami at bumuo ng sariling pamilya. Paliwanag ni Arcelia kay Don Gregorio. Hindi na bumalik ang memorya ng anak ni Don Gregorio, pero ayos lang ito sa kaniya.
Ang mahalaga ay kapiling na niya muli ang kanyang anak kasama ng pamilya nito. Kaya pala agad na napalapit ang loob niya sa kanyang driver na si Godofredo ay dahil apo niya ito at ito ang magiging susi upang mahanap niya ang kanyang anak. Ang Paskong iyon ang pinakamasayang Pasko sa buhay ni Don Gregorio. Matapos ang 2 linggo ay kasama na niyang lumuwas ang pamilya ng anak. Sama-sama na silang namumuhay sa kanyang asyenda. Ang mansyon na dating nababalot ng matinding kalungkutan ay muling napuno ng matinding kasiyahan dahil sa pagbabalik ng kanyang anak at kasama pa nito ang binuo niyang pamilya. Kayo, ano pong masasabi nyo sa napakagandang kwento natin ngayon na ibinahagi ko? Maaari nyo po bang i-comment dun sa baba kung ano pong masasabi nyo? So once again, inuulit ko pong muli, ako po si Tamokaski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating napakaraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.